ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa kagustuhan nating manatili sa ating comfort zone, natututo tayong magsettle na lamang sa sitwasyong kinakalagyan natin. Napipilitan tayong tanggapin na lamang kung sino ang nandyan, kahit na hindi naman siya ang nararapat sa ating puso. Ikaw kabarangay, titiisin mo ba ang pagmamahal na hindi sapat pero nakasanayan mo na? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Daily routine ko na po ang mag-tune in sa Barangay Love Stories at nakakatuwa lang na ako naman ang magiging bida sa kwentong itatampok ninyo sakaling mapili po ninyo ang kwento ko. Ako po si Nikki, 29 years old at nagtatrabaho noon bilang executive virtual assistant sa Mandaluyong. Meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Aldrix. 30 years old po siya noong mangyari ang bahaging ito ng buhay ko. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent at nagkakilala po kami noong kasama ko pa siya sa BPO industry. Dahil dati rin po akong call center agent bago ako napasok sa mundo ng virtual assistant. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay wala namang masyadong dating sa akin si Aldrix noong una kaming nagkakilala. Hanggang sa niligawan niya ako at sinuyod ang halos 4 na buwan. Hindi na ako nakatiis kaya bumigay na ako at sinagot ko na rin siya. Doon na nagsimula ang love story naming dalawa, Papa Dudut. Masaya naman ang relasyon namin ni Aldrix pero habang tumatagal ay may napapansin akong ugali niya na medyo naging problema para sa akin. Napaka low effort niyang boyfriend, Papa Dudut. Madalas din niyang nakakalimutan ang mga mahalagang okasyon gaya ng anniversary namin at birthday ko. Madalas akong magtampo noon sa kanya pero sa katagalan ay nasanay na lang din ako at tinanggap ko nang ganon talaga na klase ng partner ang napili ko. Nasaan na kaya yung si Suzy? Lumalamig na tong kape ko pero wala pa rin ah. Sis! Ay, salamat naman. Akala ko bukas ka pa darating eh. Pasensya na sis, pabeso! Makaupo na nga. Pinaliguan ko pa kasi yung inaanak mo bago ko iniwan sa lola niya. Alam mo naman, pag may bagets na, ang hirap ng lumabas ng bahay. Di bale, carry lang naman basta ikaw. Bakit ba kasi bigla ka nalang nag-ayang lumabas ngayon? Alam mo naman na kapag ako yung kasama mo, kailangan mo ako sabihan 3 to 5 business days bago yung mismong araw ng lakad. OA naman yung 3 to 5 business days. Kasi, ang tagal na kaya natin di nagkita. Mga 2 buwan na rin yata. Di ba pwedeng na-miss lang kita, kaya bigla ako nag-aya? Oo na, na-miss din naman kita. So ano, kumusta ka na ba? Anong balita? Wala, ganun pa rin naman eh. Uy, bakit pa tayo nagkita? Sana nag-text-text na lang tayo, di ba? So, ito na nga. Yan! Dapat ganyan. Actually, anniversary namin ni Aldrix ngayon eh. Teka, February 6? Ay, oo nga no. Uy, bakit nandito ka? Wala eh, nakalimutan niya yata. Hindi man lang niya ako binati ng happy anniversary bago siya pumasok sa work kanina. Maghapon din ako naghihintay sa bahay kung may darating bang flowers, pero wala rin. Ano ba naman yang si Aldrix? Paano mo
matitiis na ganyan yung boyfriend mo? Minsan na nga lang yung anniversary na yan, kinalimutan pa. Baka naman hindi kinalimutan. Nakalimutan lang. Baka busy siya ngayon sa work o baka maraming iniisip. Ewan? Sis, hanggang kailan mo ba ipagtatanggol yung boyfriend mo? Hindi mo deserve yung ganyan, alam mo yan. Hindi naman sa pinagtatanggol ko. Binibigyan ko lang siya ng benefit of the doubt. Mabait naman si Aldrich eh. Tsaka, lagi naman niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Hindi ko naman sinabing hindi siya mabait. Pero syempre, kailangan mo rin ng taong ma-effort. Yung tipong hindi lang sinasabi sa'yo na mahal ka niya. Yung sanang ipinapakita rin, di ba? Sa bagay, oo nga. Tandaan mo sis, actions speak louder than words. Walang kwenta yung kaka-I love you niya kung hindi niya naman maalala kung kailan yung anniversary niyo. Wala talaga, kahit text man lang. Parang normal na araw na lang eh. Alam kong pang ilang beses ko na to sinabi sa'yo. Pero please, hiwalayan mo na yan. Ang dami pang iba dyan. Hindi naman ganun kadali yun. 8 years na kami magkasama. Parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala si Aldrich. Masyado na akong nasanay na nasa tabi ko lang siya. Hulaan ko, naghihintay ka mag-propose sa'yo si Aldrich, no? Oo, matagal na. Umabot na lang kayo ng 8 taon. Wala pa rin, di ba? Ay, sa bagay, hindi na ako magugulat. Anniversary nga, nalilimutan eh. Anong ibig mong sabihin? Masaya na siya sa sitwasyon yung dalawa. Ilang taon na kayong nagsasama sa iisang bubong. Para na kayong mag-asawa. So ano pang kailangan niyang gawin? O edi wala na. Grabe ka naman. Sis, alam mong mahal kita. Pero minsan, kailangan mo talagang ma-real talk. Pero nasa sayo naman yan. Ikaw pa rin na magdedesisyon kung hihiwalayan mo ba si Aldrich o hindi. O bakit parang iiyak ka na dyan? Ay, change topic na nga. Oy, hindi ah. Sanay naman ako. Hindi naman ito yung unang beses na nakalimutan yung anniversary namin. Ay naku, tigilan na natin to. Ang bigat ng usapan. Magkwento ka na lang ng iba para malibang ka. At mawala muna sa isip mo yung Aldrich na yon. Sige na nga. Teka, umorder ka kaya muna ng kape mo? Ay oo nga. Teka muna, o-order na ako. Ikaw ba? Gusto mo ng cake na isasabay dyan sa kape mo? O-orderan kita. Okay na ako. CR muna ako habang umorder ka. Papa Dudut, nag-decide kami ni Aldrich na mag-live-in noong 4 years na kaming in a relationship. Kakaresign ko lamang noon sa BPO company at nagsisimula na sa work from home career ko. Nakaka-stress din maging virtual assistant dahil nga na nasa bahay lamang at minsan ay mas nagiging mahabang oras ng pagtatrabaho ko. Pero okay lang sa akin dahil mas komportable akong magtrabaho sa sarili kong space kesa sa opisina. Nakakatakot lang dahil hindi stable ang trabaho ko bilang isang freelance virtual assistant. Anytime ay pwede akong mawala ng kliyente. Kaya habang kumikita ako ng malaki noon ay sinasamantala kong mag-ipon para kung sakaling biglaan akong mawala ng trabaho ay may panggastos ako hanggang sa makahanap muli ng panibago. Nang mga panahong yon ay mas malaki ang sinasahod ko kay Aldrich dahil US dollar ang rate ng sweldo ko. Kaya naman mas malaki ang hati ko sa upa ng apartment namin. Pati na rin sa bills at pang-grocery. Wala naman akong reklamo roon pero nakapagtataka lang na hindi sinasabi sa akin ni Aldrich ang mga bagay tungkol sa finances niya. Tuwing tinatanong ko siya kung ano ang pinagkakagastusan niya para sana ma-budget ko ang pera namin. Ayaw niya itong pag-usapan dahil private matter daw at hindi pa naman kami kasal. Para sa akin ay masakit yon dahil sinasabi ko naman sa kanya lahat ng mga expenses ko. Nag-iipon din ako para sa future naming dalawa pero wala akong kaalam-alam kung pinaghahandaan man lang ba niya ang pagpapamilya namin balang araw. Kahit naman girlfriend pa lamang niya ako noon para na kaming mag-asawa sa tagal naming nagsasama sa iisang bubong. Ipinapaalam ko kay Aldrich lahat ng desisyon ko pagdating sa investments at pera ko. Pero kapag tungkol sa kanya naman ay ayaw niyang magsabi sa akin ng kahit na anong impormasyon, Papa Dudut.
Happy anniversary! Babe! Nakakainis ka naman eh. Ginulat mo ko ha. Kaya ba buong araw ka walang paramdam kasi may ganito kang plano? Nagustuhan mo ba? Oo naman, babe. Ang ganda. May pa-flower petals at kandila ka pa sa sahig. Special na special talaga. Siyempre naman. Thank you ah. Akala ko talaga nalimutan mo na naman yung anniversary natin eh. Babe, sorry kung minsan nakaka-disappoint ako ah. Sinusubukan ko naman talaga na magbago. At nakita ko yun ngayon. Kaya salamat, babe. Na-appreciate ko yun. I love you. I love you too. Kain na tayo? Natutunaw na yung kandila mo. Ay, oo nga. Upo ka na. Saan ka nga pala galing kanina, babe? Sa mall, naglakad-lakad lang. Tsaka dun sa coffee shop na paborito naming tambayan ni Suzy. Kasama mo si Suzy? Oo. Nakwento ko pa nga sa kanya na ang sama ng loob ko kasi nalimutan mo na naman yung anniversary natin. Ano sabi niya? Wala naman. Natawa lang. Sinadya ko talaga yon na huwag kang pansinin kanina. Alam ko na maiinis ka eh. Yan, diyan ka magaling. Alam na alam mo talaga kung paano ako bubusitin, no? Aminin mo, effective. Oo naman. Nga pala, kumusta sa trabaho mo? Actually, nakalive ako ngayon. Ha? Para maasikaso mo to? Oo. Baliw ka talaga. Pag uwi ko kanina, susurpresahin sana kita kaso wala ka naman. Kala ko di ka na uuwi eh. Kung ganon, matagal mong pinagplanuhan to? Oo. Buti nga umalis ka kanina kasi mas nagkaroon ako ng oras para ihanda tong surprise ko sa'yo dito sa bahay. Thank you talaga, babe. Ito na siguro yung best anniversary surprise mo sa akin ever. Special sa akin tong araw na to. Pinaghandaan ko talaga kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Babe, 8 years na rin tayo magkasama. Kaya sa tingin ko oras na para gawin ko to. Ikaw na kasi talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Babe, teka. Bakit may sing-sing ka? Babe, will you marry me? Yes! Siyempre, yes! Hayaan mo, babe. Mula sa araw na to, mas mag-e-effort pa ako para sa'yo. Para mas mapasaya kita. Talaga? Huwag ka mag-alala, babe. Kapalit ng efforts mo para sa akin, pinapangako ko naman na magiging mabuti at maalaga akong asawa sa'yo. I love you. I love you too. Grabe, ang ganda naman itong sing-sing na to. Siyempre naman, pinili ko talaga yung pinakamaganda. Maganda rin kasi yung magsusuot eh. Sus ng bola pa talaga. Pwedeng nambobola ako pero hindi ako sinungaling. Ewan ko sa'yo, kumain na nga tayo, lumalamig na yung pagkain natin oh. Mga padudot ng gabing yon ay nangyari na nga ang proposal ni Aldrich na matagal ko nang hinihintay. Sobrang saya ng puso ko noon dahil sa wakas ay narinig ko na rin mula sa mga labi ni Aldrich ang matagal ko nang hinihintay na sabihin niya na ako ang gusto niyang pakasalan at makasama sa panghabang buhay. Siguro dahil sa bugso ng damdamin, inisip ko noon na yun ang umpisa ng pagbabago ni Aldrich. Baka nga na-realize na niya ang mga pagkukulang niya sa akin. Hindi talaga masurpresa ang tao si Aldrich, kaya yung ginawa niyang yon noong anniversary namin na nagpatunay na talagang sinusubukan na niyang bumawi. Mula noong mag-propose sa akin si Aldrich, araw-araw ng laman ng isipan ko ang pagpapakasal sa kanya. Siyempre bilang babae ay meron akong dream wedding na gusto kong matupad. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Aldrich yon dahil lagi niyang iniiwasan ang usapin tungkol sa pera. Kaya naman nagpasya na lamang ako na mag-ipon ng sarili kong pera na gagamitin
sa pangarap kong kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga gusto kong makaipon ng pera para sa wedding namin ni Aldrix, ay kumuha ako ng dagdag na kliyente. Ang kagandahan din sa freelancing ay pwede mong pagsabay-sabayin ang trabaho basta kaya mo at may oras ka pa. Dahil sa multiple clients ko at iba pang mga side hustle, umabot na ng 6 digits ang kinikita ko noon kada buwan. Kaso nga lang, gaya ng pagdoble ng sahod ko, dumoble din ang stress ko sa trabaho, Papa Dudut. Hindi rin talaga madaling makisama sa boss, lalo na kapag ibang lahi. Madalas kaming mag-away ni Aldrix ng mga panahong yon. Dahil lagi akong wala sa mood, dala na rin ng pagod. Tiniis ko na lamang na pinakikiusapan din si Aldrix na intindihin ako. Dahil pansamantala lang naman ang lahat ng yon. At bibitawan ko rin ang extra client ko kapag natapos na ang kasal namin. Malaki ang pinagbago ni Aldrix mula noong nag-propose siya sa akin, Papa Dudut. Unti-unti kong nakikita noon na nagiging ma-effort na siya, hindi gaya ng dati. Okay na sana ang lahat pero isang araw ay dumating ang credit card statement ni Aldrix sa bahay namin, Papa Dudut. Teka, bigla akong na-miss si Suzy ah. Matawagan nga. Hello sis, napatawag ka. Oo nga eh, na-miss kasi kita bigla. Kumusta na? Ayos naman, ikaw ba? Lagi pa rin ba kayo nag-aaway ni Aldrix? Hindi na. Kapag nagkakainitan kami ng ulo, humihingi na lang ako ng pasensya. Grabe lang talaga ang pagod ko nitong mga nakaraang araw. True! Nagulat nga ako na napatawag ka ngayon eh. 2:00 pa lang ng hapon no? Hindi ba ganitong oras yung tulog mo? Oo. Nagliligpit lang ako dito sa bahay. Matutulog na rin ako maya-maya. Ganun ba? Ibababa ko na pala tong tawag para makapagpahinga ka na. Teka sandali, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? May dumating kasing rider kanina. Dineliver yung ano... Yung ano? Yung, ano bang tawag dito? Yung credit card statement ni Aldrix. Wala siya ngayon sa bahay kaya ako na muna yung tumanggap. Itatanong mo ba sa akin kung dapat mong buksan? Oo, kilalang kilala mo talaga ako, no? Sis naman, alam mo naman ang sagot ko dyan. Siyempre, oo! Iba yung pakiramdam ko eh. Kinakabahan ako. Tsaka baka mamaya magalit siya sa akin kapag nalaman niyang binuksan ko tong credit card statement niya. Bakit ba parang takot na takot ka dyan kay Aldrix? Sis, girlfriend ka niya. May karapatan ka ring malaman kung anong ginagawa niya sa buhay niya, no? Oo nga, pero alam ko kasing magagalit siya eh. Oy, ano kung magalit siya? Hanggang kailan ba niya itatago sa'yo lahat? Ikakasal na kayo, oh. Mabuting malaman mo na lahat ngayon kaysa magsisi ka sa huli. Okay, sige, bubuksan ko na. Shucks, kinakabahan talaga ako. Eto na sis, binuksan ko na. Teka, babasahin ko. Buti naman. Huwag kang matakot dun kay Aldrix. Hello? Sis, nandiyan ka pa ba? Oo, sorry. Teka, ano to? Grabe, ang laki pala ng utang ni Aldrix sa credit card niya. Talaga? Magkano na? Mahigit 160,000. Ha? 160,000? Paano nangyari yun? Ang daming nakalista rito na hotel rooms. Meron pang flower bouquets. At alahas, hindi pa naman kami pumupunta ng hotel kahit isang beses. Oo nga. Saka hindi ka nakakatanggap man lang ng bulaklak kay Aldrix kapag anniversary nyo. Eh kanino pala napupunta yung mga yon?
Nung anniversary namin, maaga siyang umalis. Sabi niya sa akin sa gym siya nagpunta pero nakalagay dito na nagbayad siya ng hotel room. Sis, I'm so sorry. Nung araw na nag-propose siya sa akin, niloloko na pala niya ako noon. Grabe, hindi ko inakaalam ganyan kalala yung ginagawa ni Aldrich. Kaya pala ayaw niyang pinag-uusapan namin yung pera niya at ayaw niyang ipakita sa akin cellphone niya lalo na yung messages. Yung pala, may tinatago siya. Sabi ko na eh, may katarantaduhan talagang ginagawa yung Aldrich na yan kaya tago ng tago. Kapal na mukha. Sis, ibababa ko na muna tong tawag. Kailangan ko lang ng time para makapag-isip. Sige sis, magpahinga ka muna at may trabaho ka pa mamaya. Kung kailangan mo ako, tumawag ka lang ha. Nandito lang ako para sa'yo. Sige sis, salamat ah. Sa susunod mong day off magkita tayo. Gusto mo? Oo sige, itetext na lang kita. Bye. Sige sis, ingat ka lagi. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag ang galit na nararamdaman ko noong makita ko ang credit card statement ni Aldrich. Kung kailan engaged na kami at umabot na ng 8 taong magkarelasyon, ay saka ko pa malalaman na niloloko niya pala ako. Parang sampal din sa mukha ko yung nalaman ko dahil nagawa niyang mabaon sa utang para lamang sa ibang babae. Samantalang ako na ilang taon na siyang minamahal ng tapat ay hindi man lang niya mabilhan ng bulaklak kung walang okasyon. At yung okasyon pa na yun ay madalas pa niyang nakakalimutan. Nanliit ako sa sarili ko dahil nagawa kong magtiyaga sa katulad ni Aldrich. Gulong-gulong ang isipan ko noon at alam ko na malaking problema ang papasukin ko kung pakakasalan ko pa rin si Aldrich sa kabila ng lahat ng nalaman kong panluloko niya sa akin. Pero hindi ko rin magawang makipaghiwalay sa kanya noon. Iniisip ko pa lamang na gagawin kong makipag-break ay para nang sasabog ang dibdib ko. Matapos kong buksan at basahin ang credit card statement ni Aldrich, pinupunit-punit ko yon at itinapon sa basurahan na medyo malayo sa apartment namin. Nagpatay mali siya lamang ako noon kaya wala siyang kaalam-alam na bistado ko na ang sekreto niya. Talagang magpapakita sa akin yung hayop na Aldrich na yon. Malilintikan talaga siya sa akin. Hindi ko inakala na magagawa niya sa akin yun. Ang tagal na namin. 8 years. Kailan pa kaya niya ako niloloko? Baka matagal na tapos wala ka man lang kamalay-malay. Anong sinabi niya sa'yo nung kinumpronta mo siya? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Ha? So kunwari okay lang kayo araw-araw sa bahay? Parang walang nangyari? Ganun? Oo. Paano mo natitiis na hindi suntukin yung mukha ng kumag na yon? Hindi ko talaga kayang hiwalayan si Aldrich. Mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit pero kahit anong galit ko sa kanya ngayon, hindi ko pa rin talaga siya kayang mawala. Sis, tatapatin na kita. Huwag ka magagalit ha. Sige. Sis, tanga ka ba? Bakit mo pinapahirapan yung sarili mo? Tanga na akong tanga. Pero siguro naman, pwede ko pa rin siyang patawarin, di ba? Kaya nga siya nag-propose sa akin eh. Ibig sabihin, ako yung gusto niyang pakasalan. Hindi naman yun yung issue, sis. Sige, sabihin na nating patatawarin mo siya sa panluloko niya. Pero paano yung mga utang niya? Okay lang naman sa akin eh. Anong okay? Nahihibang ka na ba talaga? Kapag kinasal na kayo, lahat ng utang niya, utang mo na rin. Paano yan kung may utang pa siya sa iba? Baka mamaya milyon-milyon na pala, pero hindi mo pa alam. Hindi naman siguro. Anong hindi? Tumagal nga kayo ng 8 years na wala kang kamalay-malay sa katarantaduhang pinagagagawa ni Aldrich eh. Hindi imposibleng may iba pang tinatago sa iyo yon. O ba't hindi ka nagre-react dyan? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pag-isipan mo ng mabuti, sis. Hindi lang si Aldrich ang pakakasalan mo. Lahat ng problema niya, utang niya, kasama lahat yon. Package deal, kumbaga.
Isa pa ha, kung nagawa ka niyang lokohin ngayon, kaya niyang ulitin yon kahit kasal na kayo. Alam ko naman yun. O tignan mo ako, inanakan at lahat. Sumakabilang bahay pa rin yung demonyo kong ex. Walang makakapigil sa isang cheater. Kahit kasal kayo at may anak na, maglolo ko pa rin siya kung gusto niya. Kaya ikaw, naku, umexit ka na habang maaga pa. Sinusubukan ko naman eh. Gusto ko talaga makipaghiwalay, promise. Hindi ko lang talaga alam kung paano. Eh di sabihin mo sa kanya, nakita mo yung credit card statement at huli mo na siya. Tapos makipaghiwalay ka na. Siguro, saka ko na lang sasabihin pagtapos na yung kasal. Parang wala ka naririnig sa mga sinasabi ko kanina. Ang point ko nga, makipaghiwalay ka na ngayon para hindi na matuloy yung kasal. Mas mahihirapan ka nang kumawala kung kasal na kayo. Nagigets mo ba? Kaya ko naman siyang patawarin sa pambababae niya eh. Yung sa utang niya naman, tutulungan ko na lang siyang bayaran yun. Hindi ko muna bibitiwan yung extra kong client. Labag man sa loob ko, pero buhay mo yan, sis. Sinabi ko na yung tingin kong gigising sa'yo sa katotohanan pero mukhang wala pa rin eh. Sana hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Gulong-gulo na talaga ako. Bahala na. O sige, sabi mo eh. Bahala ka na. Total, ayaw mo rin namang sundin yung payo ko. Nga pala, paano mo na itago kay Aldrich yung papel? Pinunit-punit ko, tapos tinapon ko sa malayo. Nung naitanong niya sa akin kung may credit card statement niya raw ba na dumating, sabi ko na lang, wala pa naman. Sis, please lang ha. Mag-isip kang mabuti. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na pwede ka pang umatras. Ayoko lang na magsisi kagaya ko. Mahirap malagay sa alanganing sitwasyon. Salamat sa concern, sis. Huwag ka mag-alala. Handa akong pangatawanan kung ano man yung magiging desisyon ko. Papadudot lumipas ang ilang buwan noon at hindi ko pa rin kinukumpronta si Aldrich. Nagplano na kami para sa kasal at nakatakda na mangyari yon in 2 weeks. Habang nalalapit ang kasal namin ay lalo akong napapaisip kung tama ba talaga ang desisyon kong magpakasal sa kanya. Mahal na mahal ko siya pero alam ko sa sarili kong malaking problema nga ang papasukin ko kung sakaling matuloy ang kasal namin. Nang mga panahong yon ay napareserve na namin halos ang lahat ng kailangan para sa kasal. Pero habang unti-unti kong napagtatanto na hindi ako dapat magpakasal kay Aldrich ay mas lalo naman akong naiipit sa sitwasyon dahil masasayang lahat ng pagod at ginastos namin sa paghahanda sa kasal, Papa Dudut. 2 linggo na lamang kasi bago ang kasal kaya siguradong hindi na papayag ang wedding suppliers na ma-refund kami. Pero gaya nga papadudot ng sinabi ko kay Susie, anumang maging desisyon ko ay dapat handa akong panindigan yon. Nang mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung kailan malapit na ang kasal namin ay saka pa mas napadalas ang pagkatalo naming dalawa ni Aldrich. Pareho kasi kaming pagod sa pag-aasikaso sa kasal at may kanya-kanya pa kaming trabaho. At nung halos 1 linggo na lamang ang natitira bago ang kasal namin, saka pa lang nag-sink in sa akin na hindi pa pala talaga ako handang magpakasal sa kanya. Natauhan ako noon na hindi pala tama na magtiis ako sa tinitipid na pagmamahal mula sa taong sanay na sana'y makakasama ko sa panghabang buhay. Isang malaking kalokohan kung itatali ko ang sarili ko sa lalaking nakasama ko ng 8 taon pero hindi man lang nagawang magbago para sa akin. Hindi ko dapat pakasalan yung taong hindi kontento at nagawa pa rin akong lokohin kahit na inubos ko na ang sarili ko para sa kanya. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na kahit gaano ko pa kamahal si Aldrich ay hindi niya deserve na maging tatay ng mga magiging anak ko. Naduwag lang talaga akong tapatin si Aldrich noon dahil natatakot akong mamuhay ng mag-isa. Alam ko naman na kaya kong mabuhay nang wala siya pero nasanay na ako sa kung ano yung komportable para sa akin. Pero buo na ang loob ko noon na
iwanan na si Aldrich. Kailangan ko na lang ng dahilan at pagkakataon para kumalas na sa kanya kaya sinubukan ko siyang kausapin ng masinsinan, Papa Dudut. All set na ba tayo para sa kasal? Wala na ba tayo nakalimutan? Mukhang wala na. Okay. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang pag-isahin na yung savings natin. Total, ikakasal na rin naman tayo. Bakit naman? Anong bakit naman? Ang ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng patapusin na muna natin yung kasal bago natin pag-usapan yan? Kapag kinasal na kasi tayo, ako na rin hahawak ng pera nating dalawa. Mas okay yun kasi ako naman talaga yung namamalengke at nag-aasikaso sa mga bayarin natin. Alin ba mas gusto mo? Araw-araw na allowance o bibigyan kita ng budget mo for a week? Ha? Bakit biglang may ganyan? Isa pa pala, mula ngayon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong password ng cellphone mo, alisin mo na lang yung lock, okay? Teka, sandali nga muna. Bakit parang pinupulis mo naman ako? Ano bang gusto mong mangyari? Bakit umaangal ka? Akin na yung cellphone mo. Ayoko! Akin na sabi! Akin na Teka yan! lang! Nikki, akin na yung phone ko. Anong password nito? Hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Anong password nito? Bakit ko ibibigay? Personal kong gamit yan eh. Bigyan mo naman ako ng kahit na konting privacy lang. Gagawin mo pa akong tanga? Alam kong pinaglololoko mo ko, Aldrich. Kaya buksan mo tong phone mo bago ko pabasagin sa pagmumukha mo. Ayoko sabi! Ayaw mo ah. Uy! Bakit mo binato sa sahig? Ayaw mo nun? Sa sahig ko binato kaysa sa mukha mo? Wala kang karapatang sirain yung gamit ko. Hindi ikaw ang bumili niyan. Kung ayaw mo rin naman ipakita sa akin yung laman yan, di sirain ko na lang. Sa dami ng katarantaduhang ginawa mo sa akin, kulang pa yung cellphone mo para makabawi. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Tama na! Matagal ko nang alam. Nakita ko yung credit card statement mo, kaya magsabi ka na ng totoo. Kailan mo pa ako niloloko? 4 years na. 4 years? Tapos hindi ko man lang nalaman. Babe, pakinggan mo muna ako please. Wala na akong iba ngayon. Ikaw lang talaga yung mahal ko. I'm sorry. Minahal mo ba talaga ako, Aldrich? Oo naman. Kaya nga eto, ikakasal na tayo. Di ba? Mahal mo ba talaga ako? O nandito ka lang kasi ako lang yung nagtiyaga sa'yo? Nikki, hindi naman sa ganun. Sabihin mo na lang yung totoo! Nikki, I'm sorry. Alam mo kung ano yung masakit? Hindi ka man lang nagdadalawang isip na gumastos para sa ibang babae. Pero pag para sa akin, tipid na tipid ka. Gusto mo atang ipurol muna ako bago mo ako mabilhan ng bulaklak eh. Binibigyan naman kita ng bulaklak ah. Hindi yun yung point ko! Babe, wag na nating pagtalunan to. Oo, sige, inaamin ko na. Nagkamali ako sa'yo. Kaya ko namang magbago eh. Patawarin mo na ako. Hindi na to mauulit. Please. Hindi na talaga ito mauulit kasi hindi ko nahahayaan. O teka, bakit hinuhubad mo yung engagement ring mo? Babe, teka lang. Pag-usapan muna natin to. Hindi na! Maghiwalay na lang tayo. Ito, isa sa uli ko na lang tong singsing sa'yo. Mas kailangan mo yan. Ibenta mo para makabayad ka ng utang. Babe, please. Wag mong gawin to. Magbabago ako. Promise. Meron kang 8 taon para magbago. Pero hindi mo naman nagawa, di ba? Siguro yan ka na talaga. Salamat na lang sa 8 years pero hanggang dito na lang tayo. So ano? Baliwala na lang sa'yo yung 8 taon? Wala man lang ba ako nagawang tama o nagawang mabuti para sa'yo kahit minsan? Sa tono mo, parang gusto mong palabasin na ako pa yung masama ah. Huwag mo akong simulan. Mabibilang ko sa 10 daliri yung pwede mong isumbat sa akin pero kapag ako yung nanumbat sa'yo, baka hanggang bukas tayo rito. Hindi naman sa nanunumbat ako. Pero hindi ka ba nanghihinayang sa 8 taon natin? Hindi. Bakit ako manghihinayang matagal ko nang pinaglalamayan tong relasyon natin? O paano yung kasal? Kung kailan maayos na yung lahat, tsaka pa nangyari to. Paano yung mga ginastos natin para dun? Huwag mo nang intindihin yon. Halos lahat naman ang ginastos para sa lintik na kasal na yan pera ko.
Susubukan kong kausapin yung suppliers kung papayag pa sila na mag-refund tayo. Ibabalik ko sa'yo kung magkano yung naiambag mo. Nikki, I'm sorry. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko na kailangan gawin yon. Wala na akong nararamdamang kahit ano sa'yo. Kahit galit. Kasi para sa akin, parang hangin ka na. Papadudot na cancel ang nakatakda naming kasal at umalis na rin si Aldrich sa apartment. Isang linggo lang matapos naming maghiwalay noon. Sa totoo lang ay parang gumuho ang mundo ko noong maghiwalay kami, pero at the same time ay may nawala ring bigat sa puso ko. Nakahinga na po ako ng maluwag, Papadudot. Kinausap ko ang mga wedding supplier namin para mag-refund. Pumayag naman sa full refund ang iba, habang yung iba naman ay partial refund na lamang. Binatawan ko na rin noon yung extra kong client para makapagpahinga. Nilaan ko na lamang ang oras ko sa pagsisimula ng isang small clothing store bilang negosyo. Ginamit kong puhunan sa negosyo kong yon ang mga nakuha kong refund sa wedding suppliers. Sinubukan kong bumangon ng paunti-unti at mahirap talaga sa umpisa. Pero para sa akin ay yon ang tamang desisyon na gawin, at sa pagkakataong ito ay sarili ko naman ang pinili ko, Papadudot. Ang ganda na rito sa apartment mo, sis. Maliit lang pero maaliwalas, no? Naalala mo ba yung unang punta mo rito? Nung bagong lipat pa lang kami ni Aldrich? Medyo dark pa yung kulay ng pader kaya mukhang masikip. Nakiusap ako noon sa landlord na pinturahan ng puti. Ayun, pumayag naman. Oo nga pala. Grabe, parang kailan lang tinutulungan pa kitang magligpit kasi kalilipat mo lang. Tapos ngayon, tinutulungan naman kitang magligpit kasi aalis ka na. Bilis ng panahon, no? Si ano nga pala? Si Aldrich, kumusta na? Nasa na yun ngayon? Hindi ko alam eh. Block na siya sa lahat ng social media ko. Wala na akong balita kung nasa na siya ngayon. Ay, nakakatuwa naman. Bakit? Wala lang. Doon kasi kapag pinag-uusapan natin si Aldrich, busangot lagi yung mukha mo. Lagi kasing problema yung topic natin. Oo nga eh. Akalain mo yon? Muntik pa akong ikasal sa kanya. Ngayon, hiwalay na kami at may kanya-kanya ng buhay. Masaya akong nakuha mo yung lakas ng loob na gawin yung tama para sa'yo. I'm proud of you, sis! Napagod na lang kasi ako sa kanya. Sa ilang taon na magkarelasyon kami, puro siya yung iniintindi ko eh. Ngayon ko lang pinili yung sarili ko. At ang sarap pala ng feeling! Tsaka, natakot lang ako na mag-isa kaya nagtiis ako kay Aldrich kahit alam ko na sa sarili ko na hindi na ako masaya sa kanya. Naloka ako sa'yo? Akala ko talaga itutuloy mo yung pagpapakasal mo dun sa hayop na yon. Kung nagkataong natuloy yon tapos kinuha mo akong bridesmaid, naku! Masasabunutan ko siya pag nakita ko. Kung natuloy yung kasal namin, ihanda mo na yung gamot mo sa acid reflux kasi siguradong linggo-linggo tayong nasa coffee shop para pag-usapan lahat ng problema naming dalawa. Parang ang tagal na nung huli akong naging ganito kasaya. Buti na lang ginawa ko yung tamang desisyon. Wala akong pinagsisisihan. Oo nga eh. I'm so happy for you talaga. Gusto ko lang ding mag-sorry sa'yo. Sana pala noon pa lang pinakinggan ko na lahat ng payo mo sa akin. Sus, wala yun. Naiintindihan naman kita. Mahirap talaga kapag binubulag ka ng pagmamahal. Hindi mo nakikita yung mga red flag ng isang tao. Bakit ba hindi ko nakita yung kay Aldrich? Sa dami ng red flags niya, ni isa wala man lang ako napansin nun. Eh basta ang mahalaga wala na kayo ngayon. Malaya ka na. So, kumusta naman ang buhay single? Ayos naman, medyo nakaka-pressure lang. Lahat ng mga kabatch ko ay kinakasal na o bumubuo na ng pamilya. Ako, eto, magsisimula pa lang ulit. Ay naku, wag kang mainggit. Yung iba dyan nakapag-asawa nga. Katulad naman ni Aldrich ang napangasawa.
Baka sila pa yung naiinggit ngayon sa kalagayan mo. Kasi wala kang partner na sakit sa ulo. Oo nga, maswerte pa rin ako. Huwag mong isipin na napag-iiwanan ka. Hindi naman karera ang buhay eh. Lahat tayo may kanya-kanyang season. Alam mo ikaw, kaedad lang naman kita pero kung mag-advise ka, para kang sinanay. Siyempre sis, alam mo naman ang dami ko na ring pinagdaanan sa buhay. Kung maibabalik ko lang sana, pinag-isipan ko ng mabuti lahat ng naging desisyon ko. Okay lang yan. At least, kahit matinding pagsubok yung pinagdaanan mo, nabiyayaan ka naman ng cute at malambing na bagets, 'di ba? Fruit salad ka dyan sis. Speaking of nanay, kumusta pala si tita? Ayos naman. Masaya siya kasi uuwi na ako ron sa amin. Namiss niya daw ako. Mamimiss din kita sis. Sana naman bisitahin mo pa rin ako dito ha. Oo naman. Mag-iipon nga ako para bumili ng sasakyan. Kung gusto mo, everyday pa kitang puntahan dito eh. Nakakainis naman. Mamimiss talaga kita girl. Sis, wag OA. Lapit lang ng Pampanga eh. Kahit na, mamimiss pa rin kita lagi. Magligpit na nga tayo. Puro tayo kwento. Mabuti pa nga. Papadudot matapos kong umalis sa apartment na inuupahan ko noon ay umuwi muna ako sa mama ko sa Pampanga. Sinusulit kong bumawi sa kanya para sa mga panahong hindi ko siya nakasama. Nag-boom din noon ang negosyo kong clothing store na sinimulan ko lang naman para sana malibang. Nabawi ko na ngayon yung lugi ko sa mga nagastos ko sa kasal namin ni Aldrix na hindi naman natuloy. Nakakuha na rin ako ng sarili kong property sa isang subdivision. Under construction po sa kasalukuyan ang pinapagawa kong bahay. Regalo ko yon sa sarili ko at reward para sa lahat ng paghihirap ko sa trabaho. Marami akong natutunan sa mga pinagdaanan ko. Sabihin man ng iba na napag-iiwanan na ako dahil magti-30 na't wala pa rin sariling pamilya, masasabi ko naman na ginawa ko ang tamang desisyon para sa sarili ko. Proud ako na hindi ako nagkamali para lang makasabay sa iba. Lahat naman kasi tayo ay may kanya-kanyang buhay kaya walang nauna at wala ring nahuhuli. Aminin ko, naisip kong ituloy noon ang kasal kahit na alam kong niloloko ako ni Aldrix dahil po sa pressure. Inisip ko magsettle na lamang dahil baka wala na akong makilalang iba kung maghihiwalay kami. Pero mas okay na sigurong maging matandang dalaga kesa habang buhay na magtiis sa maling tao. Sa ngayon, papadudod ay na-enjoy ko na ang pagiging single at sinusubukan kong gawin lahat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. Nagta-travel din po ako ngayon kapag may pagkakataon. Madalas sa local destinations at minsan naman ay international. Sinusulit kong magpakadalaga sa ngayon para kung dumating man ang panahon na makilala ko na kung sino ang pakakasalan ko ay masasabi ko na nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin bago ko bumuo ng sarili kong pamilya. Papadudot, maraming salamat sa Barangay LS sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong programa na Barangay Love Stories. Kung may nakikinig man ngayon na nasa kapareho ng sitwasyon ko, gusto ko lang sabihin na lagi ninyong piliin kung ano ang makakabuti para sa inyo. Yung tiyak na tama at hindi ninyo pagsisisihang desisyon sa buhay. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Nikki. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.